beloved Boss Mike Cervera. Eto, matindi. Oh, pasok! Sabi na wag mong boboto at mamamatay tao yan. Ah. Sabi niya, biglang naging presidential spokesperson, bilang hindi na. Siya mismo ang naglobby for the International Criminal Court. Ang sabi niya, finally may protection na ang Pilipinas against despots and potential abusers na powerful. Ngayon, sasabihin niya, walang kwenta yung ICC. Ano ba talaga? Ano ba talaga, bakla? Kaya nalilito na yung mga Pilipino sa'yo eh. Oh, bago natin to puntahan, itong tatalakayin natin. Isang abogado, binoljak si Kalnot. Oh. Binoljak si Harry Roque, mga kababayan, ng isang abogado. Baka naman nakalimutan nyo mag-like Oo. Kaya paalala lang, mag-like muna bago natin ituloy ito. Oh, pakinggan nyo itong isang abogado, binoljak etong si Haring Bakla. Ay, Harry Roque, sorry naman. Oh, pasok. Oh, mixed opinion. Sayaw na sayaw, ha? Oh. Na wag mong boboto at mamamatay tao yan. Oh. Sabi niya, biglang naging presidential spokesperson, bilang hindi na. Ulit. Oh, pasok. Siya mismo nagsabi na wag mong boboto at mamamatay tao yan. Oh. Sabi niya, biglang naging presidential spokesperson, bilang hindi na. Oh, kita nyo mga kababayan, sa totoo lang po, number one na kritiko si Roque nung panahon ni Digong. Kaya nga ho tayo napunta ng ICC dahil isa ho si Roque sa naglabi. Tapos mga kababayan, nung kinuhang spokesperson, nabigyan ho ng ng katungkulan sa Malacanang, bigla hong hindi na. Alam nyo mga kababayan, kasi ho, talagang hindi ho bibigyan ng posisyon si Roque. Ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Alam ni Pangulong Bongbong Marcos na itong si Roque ay walang magandang gagawin ito. Kaya bakit naman kukunin sa kanyang gabinete? Ito na. Na wag mong boboto at mamamatay tao yan. Sabi niya, biglang naging presidential spokesperson, bilang hindi na. Siya mismo ang naglobby for the International Criminal Court. Ang sabi niya, finally may protection na ang Pilipinas Kita nyo, iba-iba sinasabi niya. Diba iba-iba sinasabi ni Roque. Si Roque, mga kababayan, matindi. Ang tindi ni Roque, mga kababayan, Biruin ninyo noong panahon na itong si Roque, mga kababayan, ay kritiko ni Duterte. Aba, mga kababayan, binigyan lang ng posisyon, tumahimik eh. Ngayon, mga kababayan, dati gusto niya at kasama pa siya sa naglabi dyan. Saan? Sa ICC. Ngayon, sinasabi niya, wala daw kwenta ang ICC. Makita nyo kung gaano ito si Roque. Kawalang ya talaga, tuloy. Against despots and potential abusers na powerful. Ngayon, sasabihin niya, walang kwenta yung ICC. Ano ba talaga? Ano yung extent ng iba-barter mo yung integrity mo? Oo nga, iba-barter mo. Ipagpapalit mo. Ibig sabihin nun. Oy, Roque! Ito si Roque kasi mga kababayan, matindi, Matindi. Pero hindi nyo si Roque, Sala sa init, sala sa lamig. Ibig sabihin, kung saan lang siya makikinabang, doon lang siya, mga kababayan. Diba? Kung saan lang makikinabang si Roque, doon lang sasama. Ganon ang ugali ng isang, trapong politician. Tuloy. Yung prinsipyo mo or the lack of it. Sabi mo, kung wala ka ng prinsipyo, siguro naman may konti kang kahihiyan. Kaso binarter lahat yun, Kita mo, wala ng prinsipyo, umaasa pa si attorney na kahit paano sana may konti ka pang kahihiyan. Wala nang kahihiyan yun. Makapal ang mukha nun. Hindi lang pagmumukha. Diba? Yun, mga kababayan. Tumatumbling si Kalnot. Ganun talaga. Diba? Tumbling lang. Paano ngayon? Wala na nga masusubo. Wala nang shagging. Wala nang hotdog. Putik na yan, nagbabike na nga lang ho sa dahig Mga kababayan, bike na lang ho siya doon. Dati meron siyang driver, may bodyguard. Mamimili pa yan. Kailangan gwapo. Ano nangyari? Ay kita nyo mga kababayan ko,
Eh dahil po gustong manira ng manira, ayan, magugulat kayo sa susunod na panahon. Pag ito, si Roque nabigyan ng pabor, tandaan nyo, babaliktad na naman ho yan eh. Di ba? Trapo na kalnot. Di ba? Pati Almoranas nun, makapal na. Ay ano pa nga ba? For what? For what, 'di ba? And hindi pa rin tumitigil until now. Nakakahiya na nga yung pupunta ka sa Netherlands para magmakaawang maging abogado ka ng pamilya pero yung pamilya mismo ayaw ka. Hindi ba? O rin nga, nakakahiya. Di ba lagi natin sinasabi yan? Nakakahiya, Rocky. Oo, nakakahiya. Pupunta ka dyan sa Netherlands, magpapaawa. Nagpapaawa ka na nga lang, ha? Dahil hindi ka na nga pinapansin, ay ayun, nang uuto ka na lang ng mga OFW dyan. Ha? Nagmumukhang tanga na ho si Roque. Maniwala ako kayo sa akin. Kawawa na nga yung baklang yan eh. Oh, tuloy. Parang it cheapens the profession, yung prinsipyo mo, yung kahihiyan mo. Kahihiyan na lang pinag-uusapan dito, di ba? And these are all recorded and based on facts, yung behavior niya, no? Kaya sa akin parang, asa na kaya rin yung kahihiyan kung hindi man lang prinsipyo or the lack of it? Asa yung kahihiyan? Parang nawala eh. Wala nang kahihiyan yan, attorney. Si Roque, wala na hong kahihiyan yan. Maniwala kayo. Ha? Wala na ho eh. Suicidal na ho eh. Oh, desperado na eh. Kaya ano pang kailangan pa ni Roque gawin? Eh, lahat ginawa niya na. Oh, kita nyo. Sumama na sa ticket ni Pangulo, hindi nanalo. Ha? Abay mga kababayan umaasa na mabigyan ng posisyon, mga kababayan. Kaso, katatalo lang sa kanyang katatalo lang ho sa kandidatura bilang senador. Mga kababayan, siniraan na ng siniraan ang gobyerno ni Pangulong Bongbong. Kita nyo? Ano sabi ni Roque? Nabaliktad ho mga kababayan. Ano sabi ni Roque? Sabi ni Roque, sige ka, ikaw, Marcos Jr., magagaya ka sa ama mo, ha? Kung paano binitbit at pinalayas sino? Si Ferdinand Marcos Sr., ganun din ang mangyayari sa iyo. Kita nyo mga kababayan ko, bagong-bago pa lang si Pangulong Bongbong. Bakit ho? Alam nyo ba kung anong dahilan? Pakiwari ko, hindi ho kasama ito sa pagngangalngal ni Roque dahil ho hindi pinayagan ni Pangulong Bongbong Marcos na magtuloy-tuloy ang pogo sa Pilipinas. Nasira ang negosyo nila mga kababayan. Kita nyo? Kasi kung hindi naman nabusisi yung mga pogo na yan, hindi nyo mabibisto si Roque na meron siyang kinalaman. Oo, na party pala siya ng pogo. Ganun ho nangyari, mga kababayan eh. Di ba? Hindi natin malalaman na naging party pala ng pogo itong si Roque. Buti na lang ang galing talaga ng Pangulo, nasilip niya agad. Ano? Yun po yun. Di ba? At tapos yung isang matanda naman, sabi, may weak leader tayo na presidente. May drug addict tayo na presidente. PI kayo, sabi. Ano nangyari? 'Di ba? Lahat kinarma yung mga tumatawag ng addict, lalong-lalo na si Digong, nakulong. Si Roque, mga kababayan, pinagsiksikan yung sarili doon sa Netherlands. Kung di ba naman makapalang mukha talaga, 'di ba? Yan. Salita pa more. Ano nangyari? Our beloved Boss Mike